Hi guys, it's me, Jaela Vilino Mix Vlog. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick na button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon ay, kailan ka titigil sa pagmamahal sa isang taong hindi ka naman pinahalagahan? Let's go! Napakalaking bagay na i-spend mo yung oras mo sa taong mahal mo, magbabae man o maglalaki. Pero kapag ito ay hindi mo na nararamdaman o nakikita sa isang karelasyon mo, siguro ito na ang panahon para na mag-move on ka. Panahon na i-end nyo na ang inyong relationship. Kailan ka ba titigil sa pagmamahal sa isang taong hindi ka naman minahal? Paano mo mapagpatuloy ang isang relasyon kung palagi na lang kayong may argument? Kung terrible na ang nangyayari or horrible na sa bawat isa sa inyo na pagsasama nyo? Siguro panahon na para mag-isip-isip ka para sa sarili mo. Panahon na para i-give up mo ang isang relasyon na wala naman ng pagpapahalaga. Kung puro na lang away, argument, pagdududa, wala ng saya. Ano pa, para saan pa ang silbi ng isang relationship? Kung pareho naman kayong dalawa, ay wala nang nararamdaman sa bawat isa. Kasi alam nyo, sa isang relasyon, kapag lagi kayong nag-aaway, ay wala nang spark. At sa isang relasyon, ay kailangan mong mag-sacrifice kasi ang laging naiiwan sa isang relasyon ay ang tawag na pagmamahal. Tapos pag wala ka ng feeling sa isa o bawat isa sa inyo, nawawala na yung respeto at feelings. Na feeling mo ikaw yung mas naunang nagiging hopeless kaysa kayong dalawa. Pero sa tatlong naibanggit ko, ang lagi talaga na pa-priority na naiiwan ay ang pagmamahal. Kasi alam naman natin sa bawat isa, kapag nagmahal tayo ng isang tao, lagi natin pina-priority yung pagmamahal. Hindi naman sabi siguro na galit ka, iwan mo kagad. Oo, nagalit ka, pero yung puso na tawag ng puso mo, kahit sabihin mong na-disappoint ka, pero naandyan pa rin yung tinatawag natin na pagmamahal sa isang tao. Kahit galit na galit ka nga, kaya mo pa rin i-control, di ba? Based sa topic natin, na ang title ay, kailan ka ba hihinto sa pagmamahal sa isang tao? Kailan mo ba i-give up ang isang relasyon na hindi naman na masaya? Pero kung mahal mo talaga yung tao at kaya mo siyang tiisin, ay nasa sa inyo po yun kung ano ang magiging desisyon nyo sa isang relasyon. Kasi kung hindi naman talaga worth it ang isang relasyon, bakit mo pa ipagpatuloy? Bakit mo pa i-continue kung ang isa sa inyo wala ng respeto? Kung ang isa sa inyo ay nagpapakamartir sa isang bagay na hindi naman dapat siyang mahalin, na hindi naman siya dapat deserve na bigyan ng oras, panahon at pagmamahal, lalo na ang respeto. Diba? Bakit gusto mo pa mag-stay sa isang relasyon kung ang isa naman sa inyo ay hindi na masaya? Tulad sa isa kong kaibigan, ang sabi niya, maghiwalay na lang tayo kasi wala na akong gusto sa'yo. O diba masakit yun? Bakit mo pa ipagpilitan ang sarili mo na isiksik mo sa isang tao kung hindi ka na niya mahal at hindi ka na niya pinapahalagahan? Bakit ka pa mag-continue na kahit alam mo na may minamahal na siyang iba, na hindi na ikaw yung gusto niya, kundi may nakita na siyang iba? Oo, nasa point sa isang relasyon ang nag-aaway, nagbabangayan. Natural yan kasi sinusubok tayo ng panahon kung hanggang saan ang relasyon patutungo, kung hanggang saan ang pasensya natin sa isang relasyon na mayroon tayo sa ating buhay. Pero kung hindi mo na talaga kaya,
Bakit ka pa magtitiis sa isang relasyon? Lalo na pag pinagsabihan ka ng babae o lalaki. Wala na ang feelings ko sa'yo. Wala na yung spark. Gusto ko nang makipaghiwalay. Kasi nga, hindi ka na niya ang priority. Mayroon na siyang priority na iba na mas higit pa sa'yo. May nakita na siya na deserve kaysa iyo. Nawala lahat ang pagmamahal niya dahil naibaling niya na sa iba. Pag ganyang sistema, sa buhay na mayroon ka o sa isang relasyon na mayroon ka, kailangan mo nang mag-isip-isip ng ayos para sa sarili mo, na isalba mo ang sarili mo sa isang relasyon na hindi na mabuti para sa'yo. Kasi kung ipagpatuloy mo ang isang relasyon na hindi naman na ikakabuti sa'yo, ikaw lang ang mawalan, ikaw ang mahuhopeless, ikaw ang mawawalan ng pag-asa, ikaw ang malulungkot, at mahuhulog ka sa depresyon. So paano naman ang buhay mo kung ilalaan mo lang ang sarili mo sa isang taong wala ng halaga, na hindi ka pinahalagahan, sa isang taong minahal mo ng totoo? Magpakamartyr ka na lang habang buhay sa tabi niya na hindi ka naman niya mahal? Na ikaw na lang ang nagmamahal sa kanya, na ikaw na lang ang nagpapahalaga sa kanya? Bakit ayaw mong suriin ang sarili mo or bigyan mo ng panahon ang sarili mo na iwanan mo na siya ng sandali? I-try nyo guys, iwanan nyo ng sandali yung taong yun. Kung talagang sakal na kayo, kung talagang mahigpit na or hindi na talaga masaya ang isang relasyon, i-give up nyo. I-try nyo na hanapin nyo ang sarili nyo. Kung talaga bang masaya kayo sa taong yun na wala siya, na naandan siya, o masaya kayo na wala siya sa piling nyo. Pag nilay-nilayin nyo ang sarili nyo, ang tanong ko, hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan ka magmamahal? Hanggang kailan ka magpakamartir sa isang pagmamahal na hindi na worth it, na ikaw na lang ang nagpapahalaga, na hindi na masaya? When you want to stop loving a person na hindi ka na mahal, na may iba na siyang mahal, kaya mo ba proteksyonan ang sarili mo sa weakness mo, sa mangyayari sa'yo? Kaya mo ba na i-handle ang lahat kung nakikita mo na kahit na andyan ka, masaya na siya sa iba? Guys, give yourself free. Hanapin mo ang kaligayahan sa iba. Baka doon mo matatagpuan yun, hindi sa taong kasama mo ngayon. Kasi kung hindi ka man worth it sa kasama mo ngayon, may nakalaan para sa'yo. May nakalaan para sa'yo na ikaw ay magiging masaya sa buhay mo panghabang buhay. Hindi lang siya ang tao dito sa mundo na manatili ka sa kanya. Hindi lang siya ang tao na nabubuhay dito sa mundo na siya na lang ang mamahalin mo, na siya na lang ang nakikita mo, na siya na lang ang nagpapatwinkle-twinkle ng mata mo. Hindi guys. Try nyo na mag-move on sa isang tao na hindi kayo pinahalagahan. Stop loving a person na hindi ka pinahalagahan, na ikaw lang ang nagpahalaga sa kanya, na siya hindi ka pinahalagahan. One day, marirealize mo sa sarili mo kung ginib up mo ang isang bagay, na yes, hindi pala siya worth it na mahalin. Hindi pala siya worth it na bigyan ko ng oras at panahon. Hindi siya worth it sa pagmamahal ko at sa tiwalang ipinagkaloob ko. Hanapin mo ang sarili mo sa iba, or you just stay as a single. Kung masaya ka na single ka lang, okay na yun. At least naka-experience ka. Pero kung gusto mo namang magmahal ulit, buksan mo yung pintuan, huwag mong isara. Magmahal ka ulit. Subukan mo ulit. No? Kasi tayo dito sa mundo, may mga bagay tayo na kahit iniingatan natin, kusa itong nawawala.
kahit binigyan na natin ang lahat, binigyan natin ng importansya ang isang bagay, hindi pa rin tayo mahalaga. Hindi nila nakikita kung gaano tayo kalaga sa kanila. Kaya, stop loving a person na hindi kanya mahal, na hindi ka worth it para sa kanya, na mas may mahalaga siya na binigyan ng importansya kaysa sa'yo. Kasi ang mga rasong kung bakit nawawala yung pagmamahal ng isang tao, dahil may napili na silang iba, may pinagpalit na silang iba kaysa sa'yo. Aanin mo naman ang isang bagay na mag-stay sa buhay mo kung puro na lang sakit, lungkot ang dinadanas mo sa tabi niya na wala ng saya. Kung hindi na malaga ang isang relasyon, ay kailangan mo na itong mag-give up. Kailangan na kayong mag-decide sa bawat isa sa inyo na maghiwalay na kayo. At after that, mag-move on ka at ipagpatuloy mo yung buhay mo kahit wala siya. Magdasal ka sa Panginoon, nagabayan ka na kahit na ikaw na lang mag-isa, ay bigyan ka ng lakas, tibay ng loob, at maibalik mo yung sarili mo at maging masaya ulit. Dito sa mundo, iisa lang ang buhay natin. Dapat pahalagahan natin ito, mahalin natin ito. Huwag natin isipin na nawala na yung taong pinakamamahal natin. Ay hayaan na lang natin na malugmok tayo sa kalungkutan, sa naranasan ng sarili natin, nang dahil nabulag tayo sa pagmamahal na hindi naman totoo sa isang tao. Nang dahil sa pagmamahal, gusto mo na lang maging hopeless ka. Huwag mong gawin yan sa sarili mo. Bumangon ka ulit. Alam ko na masakit ang maiwanan. Alam ko na masakit ang hindi pinili. Alam ko na masakit ang makipaghiwalay sa taong mahal na mahal mo na hindi ka naman mahal at hindi ka pinahalagan. Alam ko na masakit ang lahat. Pero kung yan ang paraan or solusyon para na maging masaya ka ulit, hanapin mo yung sarili mo. Hindi yung hanapin mo sarili mo kung nasaan. Hanapin mo yung sarili mo kung saan ka nagiging masaya, nagiging komportable, at nagiging worth it ka sa isang bagay na naramdaman mo na mahalaga ka sa kanya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo na porket wala siya, magpakalusyang ka na lang. Na porket wala siya, hindi ka na magpaganda, hindi ka na magpasexy. No guys, no. Huwag mong gawin yan sa sarili mo. Wala man tayong partner sa buhay, wala man tayong karelasyon, asawa, or ka-live-in partner, okay lang yan. Ang malaga, healthy, buhay tayo at mayroon pa tayong chance na maging masaya ulit.